Ito yung tinitigan ko at nilasap ko na trending video sa TikTok. Tapos in-upload din sa FB and sa YouTube. Pero medyo disturbing siya kasi hindi na siya pambata. Ang dami kasing naloka. Ano nga ba ang biglang nilasap ng tatlong ito habang pine-perform yung tinitigan ko na video, trending video doon sa Twitter, Facebook, tsaka sa YouTube. Kaya tignan nyo mabuti. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata ng pagdilat ko, nalasing kagabi, ang galing katabi ka na babe. What's this? Can't believe it. Pwede bang mag-extend? Can you stay? Nakakalungkot lang kasi kalat na talaga siya sa various social media platforms. Kapag i-type nyo lang yung tinitigan ko, nilapitan ko, lalabas at lalabas ang mga eksena nila, no? Kahit na mag-request pa sila na isa-isa na pakidelete yung video, wala na silang magagawa kasi lahat talaga naka-post yung face nila. Kaya magugulat ka, ano kaya itong mga eksenang to? Ba't laging lumalabas yung faces nila sa aking wall? So, eto pala yon. Ang tunay na title na song ay Marikit sa Dilim. So, it is a rap pop R&B song na kinanta ni Juan and Kyle tapos featuring Joes. Ayan. So, sila po yung persons behind ng kantang to and produced by Weekly. So, makikita nyo na very familiar faces ang mga taong ito, especially kapag mahilig ka talaga sa pop, R&B, and yung mga rap songs. So, aside from sa picture na to, makikita nyo na naka-ano siya, marami na rin siyang nai-stream all time with more than 6 million streams. Ayan. And then, makikita nyo din sa Spotify, no? O di ba nag-promote tuloy ako ng, ng video. So, since yung trending na yon, sigurado ako na at aakyat pa yung mga number of views dito sa Marikit sa Dilim na title ng rap song na ito. Ayan, no? So, sila. Once again, ito yung mga persons behind sa kantang Marikit sa Dilim. Ayan. So, yun yung tatlong people na yan. So, magta-trending pa yan dahil nga sa kakaibang TikTok na ginawa ng mga atenyong ito. So, imbis na Marikit sa Dilim, ang parang title tuloy is Tinikman at Nilasap na. O yan, imbis na tinitigan ko, nilapitan ko. Tapos naging ano na siya, may ginawa silang nilasap sa video na nagpa-trending talaga sa kanila. Ito naman yung mga possible consequences sa mga nag-trend na tinitigan ko pero nilasap pala. So, ang pinakauna is if ever man na nag-aaral ka currently sa isang institution tapos nalaman ng admin about these videos na nag-trending sa social media, pwede kang ma-expel. Ma-expel, tapos, ayun, may mga disciplinary action pa. So, magsasuffer ka sa consequence, no? Ang pangalawa, if ever man na nag-work ka, especially sa mga corporate na institutions, tapos nakita nila yung ganito, nalaman ng mga boss mo, pwede ka rin ma-terminate. Ma-terminate, tapos pwede ka rin ma-blacklist sa ibang companies, no? So, nakakahiya to. And ang pinaka-worst is, magkakaroon ka ng siguro possible charges, criminal charges, mga ganyan. Magkakaroon ka ng record sa PNP, sa NBI, tapos medyo mahihirapan ka mag-apply ng trabaho kapag worst comes to worst. Pero wag naman sana, no? Balikan natin ang mga legendary na TikTokers ng mga ito. Nakakalungkot lang kasi, di ba, ang LGBT, ipinaglalaban ang mga karapatan dito sa ating bansa, sa Pilipinas, and sa around the world. However, pwede talagang masira ang mga efforts ng mga nakikipaglaban sa rights ng LGBT kung may mga ganitong miyembro na medyo malaswa, no? So, instead na lang kasi na i-upload nyo na lang sa TikTok, sa social media, why not upload it sa alter accounts nyo, no? Sa alter accounts nyo o kaya sa mga sites kung saan allowed ang mga ganitong klaseng obscene na mga ina-upload doon sa internet. Kasi kapag sa social media ina-upload, maraming mga bata ang makakakita and then ma-exploit yung kanilang mga isipan. Kaya nga,
yung mga klaseng ganitong video ay considered rated X or rated double X. Pag-usapan natin yung category kasi ng mga ganitong klaseng video. So, siguro nasabi ko na double X, it's because may mga clips talaga na, ayan, nagkakaroon talaga ng acts of obscene, mga kineme. Tapos, kasi kapag triple X, ito yung talagang corn na clips na nakikita niyo sa mga sites. So, ito lang is part ng clips na yan in which talagang hindi siya pwedeng i-play or i-display sa any public platforms such as yung mga social media accounts na laging naka-log in ang majority of the population where they can freely view videos, photos o kaya read mga context, no, o kaya mapakinggan yung mga language of yung mga corn sites. So bawal na bawal kasi yan and talagang yung mga taong ito, pwede silang maharap sa mga consequences na ginawa nila. Either sa school, dun sa pinagtatrabahuan nila, o kaya yung image nila per se. Ito ang lesson dito sa video na to. Kasi ang pinakauna is dapat kontrolin mo kung ano yung mga gusto mong i-content at i-upload sa social media. Lalong-lalo na, ang daming mga bata na nanonood. So, importante talaga na isipin mo kung sino yung mga audience mo, target audience mo kapag gusto mong gumawa ng content. Ako, aminin ko, yung mga medyo nire-reactan ko na video, may mga natatamaan. So, nakakatanggap ako ng hate comments, yung mga pambabashing, pero never akong nag-upload ng ganito ka-obscene na video para lang ma-compromise yung aking image. So, nakakalungkot lang kasi 'di ba, ang LGBT community is ipinaglalaban talaga such as yung SOGI bill, yung mga rights ng mga LGBT. However, pwede na naman itong ma-delay. It's because of yung mga ganitong video na ang mga main na gumagawa ng ganitong medyo malaswa ay mga kapwa-miyembro din ng LGBT. Kaya no wonder ang daming nagagalit na LGBT na kaya talagang ang iba ay tingin sa atin ay laging malaswa kasi nga dahil dito. So I hope na sa mga kapwa LGBT dapat i-control din natin kung ano yung gusto nating i-content sa social media kasi pwede talagang maapektuhan yung image natin, yung image mo as a person, and yung mga ginagawa mo. Pero hindi naman lahat ng mga LGBT ay ganito ang ugali. May mga LGBT rin naman na mga responsable, mga disiplinado, mga successful sa buhay. Yun nga lang kasi nagkakaroon parang namamantsahan ng negativity, negative impressions dahil sa mga ganitong example. Kaya minsan na-generalize or nagkakaroon na ng stereotypes towards LGBT. I hope may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa pagiging awareness kung ano yung mga content na gusto mong gawin at i-upload sa social media kasi may mga community guidelines na dapat mong malaman. And sa mga ganitong klase na videos na ginawa nila, this is considered, magkakaroon ka talaga ng mga violation. Ayan, so laging tandaan yung mga ganitong klase. And syempre naman, huwag niyong kalimutan din na i-follow ako sa Instagram. Yan, The Story of Anthony. And syempre din sa aking mga social media platforms. Ayan yung mga apat. And I hope na makita ko kayo or makita niyo ulit ako sa mga feeds niyo. So, sana may natutunan kayo dito and sana nakarelate din kayo. That's it guys. Thank you and have a wonderful day.